pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang, magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana. Ako'y magsaya, tayo'y pupunin Hello, mic test, hello. sa huling pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. 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 Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang, magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana. Umawit ng paborit magsaya, tayo pupunin isang mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. website. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. 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 Kundi sa'yo walang mundong Tulad nito, wala ring kalawakan. Ang ganda ay totoo, kundi sa kalupaay walang laman ito. Pagkat lahat na inalikha, nang dahil sa ngalan mo. Sa simula nagwika ka ng liwanag sa dilim, araw kung sa umaga, sa gabi ay may bituin, maging buhay paraiso nung una pang tao, hanggang ngayon at bukas man ikaw ang naroon. Ikaw ang Alpha at Omega, noon hanggang ngayon. Ikaw ang simula, wakas ikaw ang naroon. Patnubay ka magmula unang panahon. hanggang ngayon at bukas man, ikaw ang naroon. Sa buhay
Batis may awit ng pagsamba, pati ng parang ay may sigla. Labis akong namamangha kapag aking nadaramang ako'y pinibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Ang batis may awit ng pagsamba, pati ng parang ay may sigla. Labis akong namamangha kapag aking nadaramang ako'y pinibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin. O Diyos, ako'y Good evening. Hintay pa tayo ng iba.
Welcome po. Si Ate Lani, Pastora Ruth. Welcome, Pastora Shin. Salamat po. Pastora Mirna nasa patay eh. Sinong patay? Yung pamangkin ni Sister Beng, patay ngayon, nga may service siya doon. At sunod-sunod naman. Yun na nga eh, hindi namin maintindihan, hindi ko alam kung paano namin i-comfort yun. Kaya yun ang pag-pray nyo, yung kaaliwan nila. Makalungkot naman yung pamilya niya. Pamangkin ni Beng, patay na naman. Kung nakaraan aksidente, Ngayon sa sakit, nagnat lang daw yun eh. Tapos yun, namatay. Hi, Pastora Shen. Kumusta ang aming lola? Parang hindi ako lola, no? hindi nagkakalayo ang edad nyo? Ah, At least napatawan niyo tayo ngayon. Hindi tayo malungkot. Salamat sa Panginoon, ano? Papatuloy tayo sa kanya. yung Alayaw, maganda yung nangyayari doon, ha? Talaga. Salamat. Oo. Mm-mm. Nag-send ng picture yung si Aljun. Salamat. Sana mapadala natin ang blessing sa sarili nila. April po yan, Pastor. April, second Sunday. Opo. Mayroon pa naman po tayo dyan na mga nasa 5,000 yata yun yung sa mission. So we're praying na madagdagan po sa next year. Opo. Yung dadalhin po ron kasi bibili yun ng materialis para doon sa mga gamit sa church. Ay, ano? Sama po prayer request is expansion. Please na. Di Oh, ba po release hanggang ngayon eh. oh. Yung pong SS pension po. Yung pa. Hindi Opo, pa na. wala pa po ako natatanggap eh. Kaya, sama po natin sa ano. Ay, ipaano nyo po, Ate, Pastora Shin, para ma-follow up ko yung sa SS mo, yung SSS mo, i-send mo sa aking, may tao tayo ron, i-check ko po kung ano ng status. Yung Ay, opo, number sige po. mo, saka yung name, yung specification mo po ron para ibigay ko po ron kay Maris at para malaman kung ano po yung ba't matagal. Oo. Opo. Ipa-follow up ko po. So, para Opo, sa next Pastor, week. salamat. Sige, para malaman natin ang status ng SSS niyo po. Opo, sige po. Mamaya, i-send ko po sa inyo. Oo. God willing. Salamat sa Diyos. Dahil pala nabanggit ko. Oo, para ma-follow up natin. Opo, kasi ang tagal na eh. Si Ate Rot, kumusta yung SSS mo? Lola, binaliwala ako na. Binaliwala mo na? Wala kang specification nun? Yung change name lang naman yun eh. Kailangan kasi yung pangalan ko kasi iba't iba eh. Yan ang sinasabi ko. Eh sa record talaga ng documents, mahalaga yung iba ba sa birth certificate? Kasi may tao tayo ron na pwede mag-follow up niyan. Sige po. Kasi kulang naman daw yung hulog ko eh. Ayan. Pwede naman ilang buwan daw po? Kasi, ang nahulog ko lang 1,004 sa loob ng 4 na taon. Yun lang binigay na kanya. 4 na taon? Binirify ko eh. 4 na taong hulog, 1,400 lang. Wala kang loan? Ang mahalaki ng habulin. Wala.
Okay. Welcome po Ate Jen. Okay. Welcome si Brother Rodney. Sambuan na lang. Tayo po yung mag-i-start na para sa mensahe. So, isend nyo na lang po yung mga prayer requests at pag-pray po natin mamaya. Ready Comfort natin lang yung natin para. ang prayers. So, Comfort lang natin ang prayers. yes, si Sister Daisy, mukhang yun ang kanilang ano ngayon, trial. Buwan-buwan. Kaya nagsabi naman meron pa kayang November. Talagang nagiging ministry din ni Pastora Mer na yung puro funeral. Sabi ko kasi huwag nang banggitin yung buwan-buwan eh. Okay? So, tayo po ay dumako na sa pananalangin. Okay, may nag-send na sa LGC. Si Ate Cora. So, ang dami po nating prayer concern. So, patuloy din po nating pag-pray yung para sa Sunday, Pastora Shen. Tapos yung ating pong pastor sa Appreciation Month. Tapos yung ating Thanksgiving anniversary sa November 7. At yung leadership mentoring sa November din po hanggang December online. Ginagawa na namin yan sa Word of Faith saka sa Holy Word Church. Okay? So tayo po manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, tinataas ko po Panginoon ang bawat isang narito sa gabing ito. Kayo po ulkad ang patuloy Lord na umabot ng lahat ng aming pangangailangan. Kalakasang espiritual, physical, financial, emotional, at kaisipan Panginoon sa araw-araw na aming ginagawa. Dalangin ko po na ang salita mo ay magsilbing gabay, magsilbing kalakasan sa bawat isa na sumasampalataya sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isang narito at maging ang aming mga connection sa internet. I pray na kayo po ang Diyos na siyang magbigay linaw, Panginoon, sa aming tatalakayin sa ngayon. Salamat po Diyos sa mga pastors at leaders na sa oras na ito ay nagkakatipon. At patuloy Lord na dalangin namin maging Panginoon sa lahat ng miyembro na hindi nakaka-attend Panginoon. Ay dalangin ko po na nawa ang gabi ng pananalangin ay magkaroon po ng face-to-face after ng aming Thanksgiving anniversary Panginoon ay humakbang na kami sa pananampalataya Panginoon na maging normal hanggang sa bagong taon Panginoon na kayo po ang Diyos na siyang gumagawa at kumikilos sa aming bansa. Salamat po Ama. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, praise God. So, kung kayo po may mga Biblia, ang ating tatalakayin ay dito po sa Ephesians chapter 4, verse 7 to 11. 7-11. Okay? Siguro po kung sino po yung may Bible dyan, basahin po ito. Ito po yung pinaka isa sa mahirap na paliwanag, pero ito po yung higit po sa akin na bigyan pundiin, yung Ephesians chapter 4 verse 7 to 11. Pakibasa po, sinong pwedeng magbasa?
Yung pwede pong magbasa. Ako na lang po, Tagalog, Bible. Sige po, Tagalog. Opo, salamat. So, Ephesians 4. Actually, kababasa ko lang nito kahapon. Dahil, praise God, saan na ba ako? Philemon na ako eh. Philemon, second time Philemon. na pagbabasa. Matatapos mo na yung Bible na naman, ha? Opo, pangalawang beses na pastor, purihin ng Oh. Diyos. Magbibigay tayo ng regalo niyan sa 31, no? Yung mga nakatapos. Surprise sa 31. Dalawa yan sa akin, pastor. Dalawang beses na Bibiro na tapos. po. Praise God. Okay? Opo. Anyway, salamat sa Panginoon sa kanyang grasya. So, Ephesians 4, 7 to 11 na po. Mm. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. 9. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit, upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Salamat sa kanyang pagkabasa ng kanyang Praise salita. God. Okay? Yun lang po. So, may tanong dito si Apostle Paul eh. Dito sa verse 9, no? Yung insertion. So, now this expression, he ascended, what does it mean? No, 'di ba yun yung ano ang kahulugan? So, habang binabasa ko tong talatang ito kasi yung buong chapter ng chapter 4 it speaks of unity. Tapos may mga term doon na ginagamit na band of brothers, no? Band of peace, na ganon. Nakatutok to sa unity, no? Unity. Kaya nga dito sa insertion na to, isiningit ito ni Apostle Paul habang pinagbubulay-bulayan yung Tanak, no? Kaya mamaya i-check natin. So, bago po ito, kasi yung Ephesians, nandyan po lahat ang motive ng church from the perspective of heaven. Kaya habang binabasa natin tong aklat ng Epeso, makikita natin dito yung pananaw ng Panginoon, no? Divine perspective patungkol po sa church. Kung titingnan po natin ang chapter 4, ito po ay umuugnay sa Panginoong Hesus na iniuugnay sa kanyang lahat. Kaya siya po yung champion, ano? Sabi dito kaya yung aking pong mensahe, Christ the champion of victorious unity. So ito po yung kanyang nais sa church. Tingnan po ninyo ang yung because Christ established the church. Balikan po natin yung kanyang nung kasama pa niya yung mga alagad sa Matthew chapter 16 verse 18. Kung babasahin niyo po yon, sabi ni Lord Jesus, after the confession of Peter, sinabi niya ito, I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. So because of the confession of Peter, kaya mahalaga po yung confession of faith, no, yung sinabi ni Peter na thou art the Christ, the Son of the living God. So nung marinig ni Lord Jesus yon, so nakita niya at naunawaan niya
na itong si Peter, nakilala siya ng husto because of the revelation of God the Father to him. Kaya nga sabi nga ni Lord Jesus sa kanyang pangangaral, kailanman hindi kayo lalapit sa akin, maliban kayo'y ilapit ng Ama sa akin. At sinabi pa rin niya sa kanyang sa ebanghelyo na lahat ng inilalapit sa akin ng Ama, kailanman ay hindi ko itatakwil. So, tandaan niyo yan, ano? Kaya imposibleng magkusa ang tao na lumapit kay Jesus. So mayroon pong agent. This is the will of the Father in heaven na makilala natin ng gusto ang Panginoong Hesus. Kaya sinabi niya rito sa Matthew 16 verse 18 na I will build my church. So yung church na itinatag ng ating Panginoon ay sa kanyang church. Walang ibang owner ng church kundi si Jesus. Kaya ang vision niya sa church na itinatag niya ay triumphant church, victorious church. Sabi nga rito, even the gates of Hades or the gates of hell cannot prevail against the church. So kung tayo po ay ipinasok ng Panginoon o ibinilang ng Panginoon sa kanyang church na itinatag, ang gates of hell daw walang kapangyarihan sa atin. Napakaraming gates of hell ngayon. Yung mga maling turo na magdadala sa atin sa impyerno, yun ang gates of hell. No, yung mga panlansi, mga deception. So kaya nga napakahalaga na tayo ay itinatag ng Panginoon sa kanyang church, idinagdag bilang member sa church. Kaya napakahalaga ito mga leaders, ano, mga co-workers, itong foundation na ito. Kaya napakahalaga ng confession of faith. The first confession sa Bible na itinuro ni Apostle Paul na andyan sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Yun ang first confession o yung unang-unang pinapaniwalaan o creed tinatawag. And the second confession o yung credo tinatawag yung Apostles' Creed. At yung later on yung Nicene Creed and etc. So napakahalaga yung ating sinasabi at pinapaniwalaan. And yung membership sa early church na tinatawag napakahalaga yung Romans chapter 10 verse 9 and 10. Ang isang miyembro ng church kailangan memoryado yun. Yun po yung ano po yun, yung Romans chapter 9 verse 9 and 10, yung if we confess by our mouth that Jesus Christ is Lord and believe in our heart that God raised him from the dead, then we are saved. At by mouth we shall confess and by heart we shall believe. So yun po yung napakahalaga sa confession and believing. So malalim po yun kasi marami rin namang nagre-recite niyan pero hindi nila naunawaan kaya walang kapangyarihan sa kanilang buhay. So ngayon dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, ito na po yung construction, present construction ng church. Na sabi po rito, kaya yung context po ang ating tinitingnan dito bago natin unawain yung Ephesians chapter 4 verse 7 to 11. Dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, nung isinabi na ni Apostle Paul yung bakit tayo naligtas at paano tayo naligtas, yung mga naligtas, ito na po yung gawain ng Diyos. Sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ano ito nakalagay dito? For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. So ano po ito? Ang ibig sabihin dito ay workmanship, yung pong keyword. We are God's workmanship, created in Christ. So si Jesus Christ na po ang pinupokus dito na may ginagawa. Project na tayo ng Diyos sa ngayon. Ang sabi rito, yung workmanship, this is the handiwork of God. No, Christ is the master
artist. Okay, si Christ po. Kumbaga yung illustration po ng unity dito sa Acts, sa Ephesians chapter 4 ay para siyang isang orchestra ang church. At ang composer ng music at ang conductor ay ang ating Panginoong Hesus. So may iba't iba tayong mga instrument na ginagamit. Pero without our Lord Jesus Christ, wala tayong harmony, wala tayong pagkakaisa. So kaya napakahalaga po ng theological background dito na sa panahon natin ngayon, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Kung i-google nyo yung libingan nung asawa ni Billy Graham, anong pangalan nun, nalimutan ko. Ang nakalagay sa lapida niya, construction finish. yan ang nakalagay. Kasi habang nabubuhay pa tayo at patuloy na nag-struggle tayo sa ating buhay pananampalataya, marami pa tayong failures, marami pa tayong mga shortcomings, mga mistakes. That's why yung Holy Spirit ang siyang ating gabay para tayo ay patuloy na ma-maintain ang ating kaugnayan sa Panginoon. Kasi ang Holy Spirit ang nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. So pwede rin namang sabihin yan ninuman ng mga naniniwala o heterodox church na ngayon ang daming kanya-kanyang mga ini-expose na mga katuruan ng Biblia, ang gagaling. So wag tayong humanga doon. Ang napakahalaga ron, ito ba talaga ang talagang purpose ng Diyos sa bawat isa. Kaya dito sa Loving God Church, nais ko na talagang wag tayong masyadong mamangha sa mga power, mga faith movement. So nakakatakot lang, na kung hindi tayo tinawag ng Diyos, maraming mga nag-ooperate sa ganyan. Even El Shaddai, ang gagaling pong yung tinatawag nilang Life in the Spirit Seminar. So ang gagaling ding mag-speaking in tongues noon, Pero may totoong speaking in tongues, tandaan niyo yan. Kaya nga lang, ang Diablo, mayroon ding counterfeit na speaking in tongues. Kaya nakakatakot sa panahon natin ngayon. So i-check po natin ito. So ibig sabihin dito sa Ephesians, yung pinaka-purpose dito ng salvation, kasi may tatlo pong creation na nangyari sa tao. Yung unang creation nandun sa Genesis chapter 1 verse 26. Yung let us created man according to our image and likeness. So yun po ay nagkaroon ng divine consultation. The triune God is there to discuss ano man ang standard o ano ba ang pattern. So sige, ang naging pattern po ay si Jesus Christ na siyang nagkatawang tao at nakita ng lahat. Kaya ang problema po ron sa past creation natin, yun po ay nahulog sa kasalanan. So later on, nung dumating po ang Panginoon, so ginawa po niya ang purpose ng redemption. So ito na nga, kaya yung unang creation, we are created by God, and the present creation, we are creating in Christ. And the future creation natin, we will be created by the Holy Spirit. So nandun po yung sanctification program hanggang sa abutin natin yung glorification. Okay? So nakita na po natin, kaya mayroon tayong mga kahinaan ngayon, mayroon tayong mga progressive tayo ngayon, kaya yung we are changing by God from faith to faith. Okay, yun po. Ngayon, in our passage, Ephesians chapter 4 verse 7 to 11, the Christ champion of victorious unity. He is working for this through the gifts of the Holy Spirit. So, kita nyo naman po dyan, mayroong ministerial gifts na binigay. Pero yung verse 7, kung babasahin natin yung verse 7, sabi dyan,
But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. So the whole church, no, the whole church, the whole redeemed by God, no, the whole saints. Yun ang laging paboritong tawag ni Apostle Paul sa church. To the saints, sa mga banal. Okay? So the whole church, so the whole saints, ay binigyan ng mga kaloob. Pagdating dito sa verse 7, the verse 11, mayroong specific to some, sabi niya, to some, God gave the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. So ito po yung kumakatawan. Pero yung insertion, makikita natin, may insertion eh. Sabi dito, therefore it says, when he ascended on high, he led captive a host of captives and he gave gifts to men. So, tapos, in-insert si Apostle Paul, now this expression, he ascended, ano sabi diyan? What does it mean except that he also had descended into the lower part of the earth? So, saan ito kinuha ni Apostle Paul? Saan party sa Old Testament? So, i-check natin. So, ang sabi po rito, ini-explain ni Apostle Paul, okay? So, Pastor Racen, saan kaya? Old Testament. Isaiah 44, Isaiah 44. Verse 23. May sinabi That's po ron. Oo. Ang Okay, sabi, basa po. O sing, O heaven. O sing, O heavens, for the Lord has done it. Shout, O depths of the earth. Mhm. Break forth in singing, O mountains. Forest and every tree in it. For the Lord has redeemed Jacob and be glorified in Israel. Meron Okay. pa rin, Pastor, nasa Psalms. Oh, Psalm. Psalm Yeah. 63:9. 63:9. Oo. Tapos, pakibasa. But those who seek to destroy my life shall go down into the depths of the earth. Mhm. Yung sakto, Depths of the earth. yung saktong Psalm, no? Psalm 68. Psalm 68. 68. Okay. 18. Verse 18. Ascend. 68:18. Oo. You ascended on high, leading a host of captives in your train, and receiving gifts among men, even among the rebellious, that the Lord God may dwell. Yun pala. Nung nasaan si Pablo diyan, si Pablo nakakulong po diyan. And he has all the references sa kulungan. Alam niyo, kahit nakakulong si Apostle Paul, may mga books lagi yan. Dinadala sa kanya, especially yung scroll at yung Tanakh. Alam niyo yung Tanakh, yung Torah, yung Nibim, saka yung Ketubim. Yun yung Hebrew Bible. No? So, he's looking at Nibim, no? Yung Psalms, yung poetry. Poetry. Okay. So, yung term na yon, alam niyo naman si Pablo ay Pharisees, no? Si Pablo ay aral sa Torah, no? Aral sa ano. So, he is reviewing and he is writing the book of Ephesians doon sa mga taga Efeso at dumaan ito sa kanya kaya in-insert niya eh. So, ano what is in the mind of Apostle Paul? Ano ba nasa isip ni Apostle Paul? Kasi hindi naman tayong writer nito. So, tinitingnan ko po sa panahon nila na wala pa naman po doon mga video katulad ngayon madali na eh. I-YouTube mo lang okay na eh. No, makikita nila, ito pala. Pero yung illustration ng Apostle Paul, ginagamit niya po yung poetry. Ang sabi diyan, kaya nga yung verse 17 ng Psalm 68, sinabi niya na a chariots of God is coming in thousands of soldiers na nakasakay sa kabayo na tagumpay sa laban. Yun po yung context doon sa Psalm 68. At yung mga dala nilang plunder o mga dala nilang yung tinatawag na napanalunan, yung spoils of wars, pinaghati-hatian sa mga kababaihan sa chapter 68 verse 11. Sometimes yun po yung ginagamit sa mga kababaihan na isang hukbo, pero nakita ko yung konteksto na
dinivide nila doon yung mga spoils o yung mga napanalunan ng isang malaking blessing and good news to the woman of the time. This is prophetic psalms na sa ating kapanahon na katulad din ni Joel na even yung mga kababaihan ngayon ay ginagamit ng Panginoon mightily sa pangangaral ng Ebanghelyo. It is a good news of victory. Wow, di ba no? A good news of victory. Yun po yung pinaka-meaning. Kaya itong insertion ni Apostle Paul dito na siyang umakyat, no? Kasi yung context doon sa Isaiah chapter 68 verse 17, that God came from the Mount Sinai with a chariots of soldiers on him, na parang bumalik sila, ang illustration ni Pablo, bumalik sila galing sa laban, pumapasok sila sa kingdom na nagsisigawan ng tao. Kaya pag binasa mo yung buong 68, that is the book that is reading by Apostle Paul habang siya gumagawa ng sulat doon sa Epeso. Ang galing ni Paul, ano? Yung siyempre nung panahon niya, yung Septuagint ang hawak niya, Old Testament po 'yon. So ito yung nakita ko na ini-expose ni Apostle Paul nung time niya ron sa panahon na habang siya nakakulong. So pinapakita rito that Christ as the warrior king, the king who wins a critical war. No? Kaya kita nyo, pinaghandaan yan ang tagal na panahon. Nung dumating ang ating Panginoong Hesus, limot na nga eh. Limot na ng mga tao niya. No? Kaya let us pray that we will see that what God sees. No? Ito yung God's perspective sa church. Sa church. Hindi lang tayo but God has His own perspective, has its own setup or for the new normal na nangyayari. Inihahanda tayo ng Panginoon. Inihahanda tayo after this pandemic na may mas malakas na gagawin ng Diyos sa church. Why? Because He is coming soon. No, ang mundo nag-set up din sila eh. No? Kaya ito yung laban ng Diyos at ng demonic forces dito sa mundo. Kaya makikita natin yung plano ng Panginoon. Sabi po rito, so what is new normal for the church? So ano ang inihahanda ng Diyos para sa atin? Pangalawa, what does the church look like in a mature form? Kung babasahin natin yung susunod pa mga talata diyan sa Ephesians chapter 4, verse 12 hanggang 13, ano ba ang church? What does the church look like in a mature form? Yung bang lumalago ang church? So ano napapansin natin? So dito sa perspective ng Diyos, when it is already completed, yan po yung sabi sa verse 16. So dito sa verse 13, ano ang purpose ng ministerial gifts? Yung mga pinili ng Panginoon para pangunahan ang church, pamunuan ang church. Dito sa verse 13, tingnan po ninyo, until we all attend the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belong to the fullness of God. So, si Jesus Christ ang pattern dito. Yung maturity, yung stature. Okay. Kasi ang tao bilang tao, mayroon po siyang hanggang saan kaya itataas nito. No, katulad ko, hindi ko na pwedeng nasain na tumangkad pa, hanggang doon na lang talaga ang stature. Pero sa buhay pananampalataya, si Jesus Christ ang ating pattern kahit sa goal, no, ng maturity. Sabi dito, yung fullness of Christ. Sa ibang salin, ang ibig sabihin nito yung completed in Christ. Yun po yung fullness. So we are really equipped, no? Equipped, ibig sabihin hindi na basta-basta mabubuhay. Sabi sa verse 14, di ba, na yung maturity ito, hindi na kayo katulad ng alon sa dagat na parang yung umaalon lagi, yung nagwe-wave, di ba? Yun yung gustong ma-attend po rito sa ating pong binabasa.
we should continue to transform what God wants us to be. This is the expectation of God to us, hindi yung gusto natin, kundi yung gusto ng Diyos sa bawat isa na sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. So, yung Ephesians 4:7-11, it is a difficult passages na binasa natin. Kaya sa verse 7, he give gifts. Tapos yung insertion, ito nga po yung pinaka-illustration ni Apostle Paul sa mga Ephesian, kasi ang Ephesian mukhang matured pero hindi matured. Why? Nasa Ephesian po maraming naiipit na Kristiyano. Kaya nga, naalala ko si Pastor Maglaya, ang tawag diyan, imbis na Ephesian, ipit siya, di ba? Marami kasi mga naiipit na Kristiyano sa Efeso kasi may mga iba pang kaabalahan, may mga iba pang alternatives. O kaya nga naandyan yung hindi, kahit nga sa unity niya sa Diyos, hindi pa niya sigurado. No, maraming ops and on, maraming gustong gawin ang isang mananampalataya pero bakit hindi niya nagagawa? Kaya yun yung struggle dito. Alam ng Diyos 'yan, church, alam ng Diyos 'yan. And that's why ang isang pastor, ang isang manggagawa, hindi basta-basta agad naghahatol sa mga mananampalataya. Why? Kasi alam niya yung perspective ng Diyos. Kaya that's why talaga sabi ni Paul, yung prayer napakahalaga sa bawat isa. So dito sa verse 11, sabi rito, God gave some. So hindi lahat. So nagbigay siya, kaya nga yung ginamit dito charis, from the charismata, no? Na because of the Spirit of God, siya yung nag-dispose from one Spirit. Kaya walang lamangan, no? We are equal in the sight of God, but different function. May kanya-kanya, may natatangi tayong function. Kaya nga tinulad tayo sa body of Christ o katawan na may kamay, may paa, may mata, may different function tayo. Kaya hindi tayo nag-aaway-away. May harmony tayo. We are working together, no? We are working together. So, because God is the head of the church. So, kaya mahalaga po ang ano rito. Ngayon, dito sa inexpose ni Apostle Paul sa kanya pong illustration, yung chapter 68 is like a victorious marching of a king from a battlefield to his kingdom. To his kingdom. Kaya ibig sabihin, tapos na. It is done. It is finished. So yun po yung ipinapakita rito ni Apostle Paul. Saka siya yung nagbigay ng gifts, siya yung nagpalaya sa captives, di ba? So yung purpose ng ating Panginoong Hesus na kinot po niya bago po siya pumunta sa ministry ay yung Isaiah 61 verse 1 and 2. Tapos yung ikinot ng ating Panginoong Hesus yan sa Lucas chapter I think chapter 4 verse 18. So I quote, the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings to the meek, to set the captives free, to heal the broken-hearted. Yun po yung mga kinot ng Panginoon. That is his mission statement bago siya pumunta sa ministry. Kaya yan po yung mga nagnanasang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang purpose mo? Ano ba ang mission mo? Kaya yun ang dapat na maklarado. Hindi lang po tayo papasok diyan at maglilingkod sa Diyos na hindi alam ang gagawin. Ang ating Panginoong Hesus dumaan din sa maturity. At the age of 30, hindi siya nagmadali na maging itinerant preacher, no? Itinerant preacher siya eh. Wala siyang ibig sabihin, ang kanyang nirepresent Kingdom of God. Kumbaga sa ngayon, pastor na walang pinapastoran, pero talagang gumagalaw siya. Why? It is because ang nirepresent niya ay ang Kingdom of God. Kaya galit na galit yung mga Pharisees eh. Hindi ka man lang nagpapamember, pudyo ka. So, sinong dinadala mo? So kaya nga si Jesus Christ hindi maintindihan kasi unique siya. No, unique siya. Hindi katulad naman ng mga ngayon na talagang ang mga maraming pastor walang headquarters. Yun naman ang kaibahan. Okay? So, makikita natin dito in our conclusion dito sa purpose ng ating Panginoong Hesus na nais ipakahulugan ni
ni Apostle Paul sa kanyang insertion na victory king ang ating Panginoong Hesus, no? Ano bang ibig sabihin ng siyang umakyat sa langit at nagbigay ng mga gifts sa mga tao? Yun kinot niya sa Psalm 68 verse 18, at ni-receive niya ang mga gifts sa mga tao, tapos nagbigay siya ng mga kaloob. So what do you mean by that? So ito yung sinasabi ng Panginoon nung siya ay nagmission, o sinabi niya yon, prinoclaim niya yon sa binasa niyang Isaiah 61 verse 1 and 2, na sabi niya, the Spirit of God is upon me. Anong purpose ng anointing ng Panginoon? Is to bring good news to the afflicted. So yung target audience niya, afflicted. Ito yung mga makasalanan, no? To bind up the brokenhearted. That's the situation nung panahon ng Panginoong Hesus. In the same situation today, to proclaim liberty to the captives. Yung captives dito, no? Ito yung pinalaya ng Panginoon, no? At binigyan niya ng mga kaloob. Freedom, ano? Yung freedom, at saka yung kanilang paglilingkod sa king na siyang nagpalaya sa kanila. Yun yung ini-expose dito. And that is the church. That is the church of Christ na binili niya ng banal na dugo, no? Yung preso sa kanya, na yun po yung ating pinaglilingkuran. Yun po yung ating ginagampanan, no? To comfort all who mourn, to declare the acceptable year of the Lord in the day of vengeance of our God. Until second coming, nakasama rito. Until second coming. Hindi nga lang kinot ito ni Lord nung siya ay nasa katawang lupa pa, hanggang doon lang sa to declare the acceptable year of the Lord, kasi sabi niya, naparito ako hindi para hatulan ang mundo, kundi para iligtas ito, yung kanyang first advent. Pero kapag itutuloy mo pa yung Isaiah 61 verse 1 and 2, may nakalagay doon, to declare, ano, the day of vengeance of God. So ito naman po yung para sa second coming, na babalikan niya yung church para hatulan din niya yung mga wicked na lumalaban sa kanya. So yun po yung katapos-tapusan. Kaya nga deklarado na victorious na ang Diyos, victorious na si Jesus na bumalik doon sa langit, and He will come again to secure and to, ibig sabihin, declared na yung kanyang mga niligtas ay secure sa kanyang kamay. Babalikan po yan, sabi ng 9:28 ng Hebrew. Doon sa mga nanatili at naghihintay sa kanya, He will come again. Not for salvation, but for judgment. Okay, yun po yung kanyang purpose. So therefore, we have no reason to be submissive to the king. Kaya yung verse 12 hanggang 16, naandyan ang proseso ng Diyos sa Ephesians chapter 4. Kaya ang purpose ng leadership, ang purpose po natin kung bakit tayo nililingkod sa Diyos, ay para yung ma-rescue yung mga captives ng diablo sa kasalanan, no? Ma-rescue through the preaching of the gospel and to the unity of the church that is in Christ, that God gave us the completeness, no, of these gifts sa church. Ang church ngayon ang ginagamit ng Diyos para ipakita. Kaya pag binasa niyo yung Ephesians chapter 3, mayroon doon yung mystery, no, ipakita yung mystery sa church na ginampanan ng Panginoon to show to the thrones, to show to the principalities, to show to the dominion, the glorious mystery of our Lord Jesus Christ. And that is the church. That's why yung mga demonyo, tinitingnan lang tayo, gumagawa lang yan ng deception para malito. At gumagawa sila ng mga katuruan na tinatawag na gates of hell para malito tayo. But the true church established by our Lord Jesus Christ, paid by the blood of our Jesus Christ, secured in safe in the hands of our Lord Jesus Christ. So yun po yung pinanghahawakan dito ni Apostle Paul. Although may mga
immaturity tayo, hindi po yan ang basihan na tayo hindi ligtas, kundi ang basihan po kung tayo ay under construction ng Diyos, may ginagawa ang Panginoon. Kaya nga sa Philippians mababasa po natin yung siya mang nagpasimula ng magandang bagay sa atin, itutuloy niya hanggang sa araw na yun, siya bumalik. So, he who began a good work in you, he will faithful to fulfill it in you. So yun po ang pangako ng Panginoon. Kaya tapat siyang nangako sa atin na hindi niya tayo papabayaan. Safe and secure ang church sa kanya. Kahit anong dumating sa mundong ito, kahit may mas malala pang mga nakakatakot na mga mangyayari sa mundong ito, ang church ay hindi matitinag sapagkat the church that our Lord Jesus Christ established is safe and secure. And His vision for the church is a triumphant church, an overcomer church, dahil siya yung nagtagumpay. Nag-return ang King, hawak ng banner ng Panginoong Hesus. Kaya nga Jehovah Nissi, hawak ng banner. Hanggang sa muling pagbabalik niya, ang church ang babalikan niya na tagumpay. Okay? Dahil sa mga trials at pagsubok natin dito sa mundong ito, kaya tayo lumalakas. Why? Because God, our Lord God, is kumbaga sa tiwala sa atin. Tiwala. Why? Hindi tayo basta-basta kaya ng jablo. Yun po ang ang security rito. Kaya sabi ni Paul, manalig kayo doon, no? Kaya in-insert niya na tapos na, it is done. Bumalik na ang King. Nasa langit na siya. Buhay siya. He is forever live it. Kaya mapagkakatiwalaan ang lahat ng mga sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Okay? Kaya kung mayroon po tayong reflection pa, tanungan pa, pwede po nating bago po tayo manalangin sa Panginoon. So yun lamang po ang baka mayroon pa po tayong idaragdag na reflection. Okay? Si Pastor Rodney nandyan. Pastor Rashen, baka mayroon pa pang idaragdag na. Oo. Ano lang, konti lang, Pastor. Kasi Opo. binanggit mo nga dun sa Matthew 16:18 Oho. na sabi ng Panginoon sa kay Pedro na ang nag-reveal, sabi niya, kayo ang Diyos, ang tagapagligtas, Oho. at anak ng Diyos, sabi ng Peter. Tapos sabi niyang Panginoon sa Kristo, ito ay hindi ni-reveal ng tao sa iyo, Peter, but ang Panginoon, ang aking Diyos ang nasa langit. Diba? And yet, di ba? So sabi mo nga, yung pagkakilala ni Peter sa Panginoon sa Kristo ay malalim, no? Yes. At patuloy na malalim. Dahil kaya ko sinasabi na patuloy na lumalim. Doon sa nasa bangka sila, sinabi niya kung gaano niya kakilala ang Panginoon sa Kristo. At nung muling mabuhay ang Panginoon sa Kristo, si Peter din ay isa doon sa dalawang disciple na nauna doon sa libingan, di ba? Oo, isa si Peter doon. Pero nung lumalakad na sila, lumalakad na si Peter papunta doon sa saan lugar, hindi niya na isa doon sa dalawang kilala ay ang Panginoon sa Kristo. Nasa Lucas po yun, nasa Lucas. So, bakit ko na-raise up yun? Kasi nga tayo ay ang sabi mo nga, and I also confirm, we are in the work kakilala sa Diyos. Diba? Na yung pagkakilala natin sa kung ito ay totoo at talaga magkakaroon ka ng patuloy na desire na kilala ang Panginoon sa Kristo upang tayo ay ma-equip at magamit yun nga nasa, di ba? For the unity of the church, sa building up ng kanyang mga yung mga tinawag. By what? By sharing the truth about the good news fulfilled in Yeshua Messiah. Ito ba? Yun ang papasok. Praise God. Okay? So, sino pa? Dati Rot. Okay lang. Okay. Maliwanag. Ate Lani. Ate Cora. Okay. So, yung pong mga paprepare natin, yung
Kailan malilibing yung pamangkin ni Daisy? Sa Friday. Friday. Okay. Araw lang. So, saan po nasa bahay nila? Yung lamay? O ikrinimate? Crinimate po yung ano, yung patay? Pero, na-cremate ba? Hello. So, pag pre natin, kasi ano na yan eh, Nasa Katarungan. Karangalan ba yan? Katarungan. Karangalan. Doon sa bahay ni Sister Daisy. Mm. Tanong ko lang, bakit sunod-sunod yun, Pastor? Monthly lang ang ano, pagitan. Every month, mayroon. Nakakalungkot. Every month eh. Kaya nga eh, hindi ko alam kung paano i-comfort eh. Hmm. Paano i-comfort yung pastora? Wala talagang ano eh. Wala rin po ako masasagot. Diyos lang kasi ang nakapaan yan eh. Eh, ano eh. It produces endurance, di ba? Baka ang purpose ng Panginoon Diyos ay para lalong tumatag ang pananampalataya ni Sister Beth, pati ng kanyang buong pamilya sa Panginoon. Kasi sa ganito, wala ka naman Yes. ibang hawak, kundi ang pangako lang ng Panginoong Diyos. Yun nga. Babayan. Wala eh. Siya lang nakakaalam kung bakit inaalam niya yung mangyari itong mga bagay na to. Wala tayo. Yun na nga. So, may hindi mga- ko nga may parang mga bagay na hindi tayo maintindihan at nangyayari. Oo. Natanong sa akin yan nung may funeral service kami sa Marikina, yung isang umaatin sa atin sa Loving God. Kabataan, 19 years old, nakasabit sa jeep. Biglang mayroong kasunod na jeep na wala ng preno. Biglang binangga sila, nalaglag yung bata, patay. Kabataan yun, graduating sa high school. So, ang tanong nung nanay sa akin, bakit ganon? Eh, palaatin pa yon, palaatin sa church, Christian yung bata, pati sila, buong pamilya. Tapos, ganon na lang namatay. So, sabi ko, pag hindi talaga kayang sagutin, nasa Panginoon lang talaga kasagutan. Sabi ko, hindi ko rin alam. Kaya lang, ang makikita ko lang dyan, kung mayroong mas magandang plano ng Panginoon, dahil secure naman yung bata, yun po ang ating abangan, no? Pangalawa, trials ng faith natin. May purpose ang Panginoon. Ganun din sa pamilya ni Ate Daisy, hindi natin alam kung bakit nagkakasunod-sunod. Ang mahalaga, naandyan siya, no? Amen. Kailangan tumatag siya sa kanya pong May pananampalataya. kapatiran. Oo. May kapatiran na nakaantabay, tumulong sa kanya, lagi nagko-comfort po. Nung Sunday, yan po ang turo ko, na bagamat nagpapagaling si Lord, pero hindi lahat ng panahon siya nagpapagaling. So mayroon din pong case sa Bible na even siya ay hindi talaga nagpapagaling. So may purpose din ng Panginoon sa ganung mga pangyayari. Pero ang pinaka-lesson doon, huwag tayong manghinawang lumapit at magtiwala sa Diyos, no? Kaya nga sometimes mga apostle humihiling, laksan niyo po ang faith namin. Okay? So yung apostle na nagtanong doon sa Lucas chapter 17, I think, yung mensahe sa ating Thanksgiving, yung laksan mo ang aming pananampalataya. So binigay ni Lord ang God's right kind of faith na kailangan po ng bawat isa. Okay? So yun po ipag-pray natin sa Panginoon. Pangalawa, yung si Ate Cora, no? Meron na nag-send sa LGC prayer request. Ano pa po?
Sino pa po yung mga may pre-request? Ako, pag-pray niyo ako palagi, lagi masakit ang dibdib ko. Okay. Si Ate Lani, church finances. Pag-pray natin na ang Diyos ang siyang magpala sa bawat membro ng church, no? Church finances. Okay? Tapos pag-pray natin na God will encourage our pastors sa Sunday ng hapon at sa Sunday ng umaga. Okay? Na ang Diyos ang magpalakas sa ating mga co-pastors. 5 lang tayo eh, no? At may surprise ang Panginoon sa bawat isa. Pag-pray po natin sa Panginoon. Okay? Then yung ating pong ginagawang leadership mentoring program sa Antioch Mission Churches. Patuloy natin ipag-pray. Ihanda ang Panginoon sa new sit-up ng sa next year, no? I'm praying, no? And I'm claiming to God na sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang mga plano na pagdating ng January, tagumpay na, no? Malaya na ang buong mundo at malaya ng na naman tayong yung malayang mangaral ng salita ng Diyos, malayang magsama-sama. So yan po yung ating pong inilalapit sa Diyos. Bagamat ang buong mundo rin ay nagpaplano rin ng kung anong mga safety net, prerogative po nila yan, lalo na sa mga leaders ng buong mundo. They're trying na ma-prevent po yung anumang mga wars to come sa mundong ito. Pero pag-pray natin na ang Diyos ay klaradong mahayag po sa church sa kanyang plano. Ang church po ay theocratical form of government. Ang mundo may kanya-kanyang form of government, no? Pero ang church, nasa church po ang theocratic form of government. Christ is the king and we are his subject na siyang inaalagaan po ng Panginoon. So ipag-pray po natin sa Lord sa oras na ito. Let us all pray. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambay ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Diyos, sa mga kapahayagan, Panginoon, na yung salita. Sa kaisipan mo, Panginoon, na patuloy na nahayag sa pamamagitan ng mga sulat ng mga apostles, especially si Apostle Paul, Panginoon. Salamat po, Diyos, maging sa Old Testament na mga kapahayagan mo na patuloy na nililinaw ng banal na Espiritu Santo sa aming kapanahunan. Ama, sa pangalan ni Jesus, dalangin ko po ang bawat isang narito. Kasama ko, Panginoon. Patuloy, Lord, na kayo po ang kumilos. Magpala, Panginoon. Kay Ate Rot, ang kanya Panginoong kalakasang pisikal, kaisipan sa araw-araw. Patuloy, Lord, na kayo po ang mag-provide, improve nito, Panginoon, at i-provide niyo po ang pangangailangan niya sa financial, maging sa kanyang mga gamot na kailangan, Panginoon, maintenance, at maging sa kanyang, Panginoon, mga pangangailangan sa kanyang buhay. I-bless niyo rin po si Dondon sa kanyang pagtatrabaho, na maging faithful po ang batang ito sa pagtulong kay Ate Rot. At maging sa lahat, Panginoon, ng mga nagpapala sa inyong lingkod, Lord, sa anumang kaparaanan, Panginoon, kayo po, Lord, ang magbalik nito, Panginoon, sa lahat na nagpapala sa Kanya. Dalangin ko rin po si Pastora Mirna na siyang nagmi-minister sa buhay ni na Sister Daisy at ang kanyang pamilya. Lord, anumang Panginoon to, hindi namin alam. But sa inyo namin idinulog ito, Panginoon, na unang-una, ingatan niyo po ang pananampalataya ni Sister Daisy at sa kanyang Panginoon mga anak, na anumang Panginoon nangyari sa kanyang mga relatives, sa kanyang kapatid. Lord, na sa panahong ito, Lord, dalangin ko po, Lord, na kayo po ang magpatibay ng kanyang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. At nawa putulin niyo na po ang anumang mga kinakatakutan sa kanilang pamilya, lalo ng kamatayan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat din, Panginoon, sa buhay ni Ate Cora, ang kanyang pamilya, nakasama namin ngayon, Panginoon, ang kalinga mo at ang kalakasang physical ni na Kuya Arnel at Ate Cora, Panginoon, ay patuloy na mahayag sa kanila, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, si Pastora Sen, ang
kanyang activities doon, Panginoon. Patuloy, Lord, na gabayan nyo. Kanyang Bible study, maging ang kanyang inaasahan sa SSS, ay patuloy, Lord, na i-provide nyo po, Panginoon. At patuloy, Lord, na hipuin nyo po ang mga taong may hawak ng mga papeles sa SSS, Panginoon, na ma-release na, Panginoon, ang kanyang inaasahang suporta sa pangalan mo, Jesus. At maging, Panginoon, sa kanyang mga Bible study sa lugar ng Quezon City, pagpalain niyo po ito at magbunga ng maayos, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, ang pag-iingat mo sa araw-araw, Panginoon. Lord, dalangin ko rin si Sister Lani sa kanyang, Panginoong, pangangasiwa sa church, maging kanyang hinahawakang mga donasyon sa church, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon. Lord, I pray na pagpalain niyo po ang mga members ng Loving God Church na sila, Panginoon, ay sumuporta sa household of faith na itinatag mo, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, maging si Rodney, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang trabaho, Panginoon, ay patuloy na ingatan niyo, Ama. Si JJ, ingatan niyo po sa araw-araw ng trabaho, Panginoon. Salamat po sa Cortesa family. Nawa ay si Kuya Tuto, Panginoon, ay patuloy, Lord, na patuloy, Lord, na magtiwala at manampalataya sa inyo, Panginoon, ng lubusan. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Dalangin ko rin po ang patuloy na pagkilos mo sa tahanang ito, sa aming mag-asawa, Panginoon, ang provision mo sa araw-araw, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na talagang hirap ang church, Panginoon. Pero sa anumang kaparaanan ay dumadaloy, Panginoon. Inaabot niyo po ang aming pangangailangan sa araw-araw, Panginoon, sa bawat buwan. Lord, salamat po, O Diyos. At nawa, Panginoon, sa darating na taon, Panginoon, ay bayong pagpapala ang maranasan, Panginoon, ng Loving God Church, Panginoon, sapagkat marami ka ng pinagpalang mga kabataan sa Loving God Church. Ganoon din, Panginoon, sa aming outreach sa Bicol. Salamat po, Diyos, sa magandang report na nakikita ko at naririnig ko, Panginoon, sa mga manggagawang niyo rin, Panginoon. Dalangin ko po na nawa sa aming pagpasal doon, Panginoon. Dala din namin ang pagpapala na kailangan, Panginoon, sa mga construction materials, Panginoon, sa lugar na yun, O God. Salamat po, Diyos, maging sa mga pagtitipon namin sa Sunday, Panginoon. I pray na kayo po ang kumilos at palakasin niyo po ang mga manggagawa mo sa Loving God Church, maging sa Thanksgiving anniversary, Panginoon, sa November 7. Lord, I pray na kayo po maluwalhati at patuloy, Lord, na makilala ka namin na ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya, hindi nagkukulang, at laging matapat, na pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga ginagawa mong mga pagpapala at sa lahat ng mga himala na kailangan namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na aming pinagkakatiwalaan, Ama. Salamat po, Ama, sa lahat-lahat, Panginoon, ng tinanggap na ng bawat isa, sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. God bless you po. God bless you po. Kita-kita tayo sa linggo. See you, Pastor Ken. We miss you. We miss you. Darating yan si Pastor Shen. Okay. Opo, God bless. Sige Praise po. God. God bless po.